Maagang nagising si Rojon para sa pagpasok sa trabaho. Siya na ngayon ang bagong CEO ng Almanzans Incorporation. 2 linggo nang nakakaraan ng mamatay ang kanyang ama dahil sa stage 4 colon cancer. Marami siyang babaguhin sa pamamalakad sa kumpanya. Masyadong mabait ang kanyang ama, pero siya ay hindi. Magiging istrikto siya. Lumabas siya ng sasakyan pagka-park niya. Pagpasok ni Rojon sa lobby, napahinto ang mga empleyado at binati siya ng magandang umaga. Hindi niya pinansin ang pagbati ng mga ito. Seryoso niyang tinignan ang mga ito. Magtrabaho na kayo. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Lahat ng mga ginagawa niyo ay nakamonitor. Kapag may nakita akong mali, malilintigan talaga kayo. Maliwanag ba? Sunod-sunod na sumagot ng opo ang mga ito at bumalik na sa kani-kanilang mga trabaho. Pumasok naman si Rojon sa elevator. Napahirap si Janet, ang receptionist. Napakasungit naman ni Sir Rojon. Hindi man lamang tayo binati. Ibang-iba pa rin si Sir Ramon. Yun, pagpasok nun binabati tayo at nakangiti pa. Mabait naman si Ma'am Jonah. Saan ba nagmana yung si Sir Rojon? Reklamo ni Janet. Huwag ka nang magreklamo dyan. At baka may makarinig pa sa'yo ni Sipsep. Mas malilintikan ka kapag nagkataon. Gawin na lang natin ang pinapagawa niya para hindi tayo mapagalitan at mawalan ng trabaho. Sagot naman ni Angel. Nakasalukuyang may inaayos sa mesa. Napabuntong hininga na lamang si Janet. Samantala, napatayo naman si Jenica nang makita si Rojon na papalapit. Nalinis na niya ang opisina ng boss niya at nailigpit na ang mga nagkalat na papeles sa mesa nito. Good morning, Sir Rojon. Ayos na po ang opisina niyo. Nakangiting sabi ni Jenica. Tumango lamang si Rojon. Mabuti naman kung ganun. Trabaho mo yan kaya dapat mo lang linisan. Bumalik ka na sa trabaho. Sayang ang minuto. Bayad lahat yan. Striktong sabi ni Rojon. Pilit naman nang umiti si Jenica at naupo. Nang makapasok ang lalaki, hindi maiwasan na mapabulong si Jenica. Napakasungit naman. Pinagliba siya sa sama ng loob. Napasingangot na lamang si Jenica at ginawa na ang lahat ng trabaho. Nang hapon na iyon ay nagpatawag ng meeting si Rojon. Mga nasa mataas na posisyon lamang ang kasama sa pulong. Nasa harapan si Rojon at nasa harapan niya ang mga nasa 20 katao. Dahil ako na ang bagong CEO, marami ang magbabago sa rules na ipinatupad ni Dad. At gawin niyo ng maayos ang mga trabaho niyo kung ayaw niyong matanggal sa trabaho. Naiintindihan niyo ba? Tanong ni Rojon. Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Mabuti naman kung ganun. Dahil once na bumagsak ang sales at isa sa inyo ang may kasalanan, terminate na kaagad ang aabutin. Dagdag pa ng binatang CEO. Muling tumango at sumang-ayon ang mga ito. Lumabas na si Rojon kasama ang sekretarya at bumalik na sa opisina. Napaupo na lamang si Rojon sa mesa at ginawa ang mga dapat na gawin. 1 linggo na si Rojon bilang CEO. Nasa harapan niya ang reports ng mga manager ng bawat departamento. At iyon ang aasikasuhin niya ng araw na iyon. Nagsimula siya sa finance department. Habang nire-review yon, kinakabahan naman ang manager na si Lito at hindi sila makapag-focus ng trabaho. Sa 1 linggo ay napansin nila kung gaano ka-stricto ang boss nila na minsan ay napapagalitan na sila. Kaya't nag-iingat sila sa mga kilos at ginagawa nila. Maayos ang sahod nila at alam nila kung gaano kahirap maghanap ng trabaho. Kaya't pinagtsatsagaan na lamang nila si Rojon. Paano kung hindi nagustuhan ni Sir Rojon ang report natin? Tanong ni William, isa rin sa mga manager ng accounting department. Tumawag ito kay Lito dahil kinakabahan ito. Ano ka ba? Huwag kang negative dyan. Makakapasa yun sa kanya. Pinaghirapan natin yun. Naiinis naman na sabi ni Lito. Napabuntong hininga na lamang si William at nagpaalam na dahil may gagawin pa. Si Lito ay nagdasal naman na hindi mapagalitan ni Rojon. Malakas na ibinagsak ni Rojon ang mga folder sa mesa. Hindi maayos ang ginawa niyong report. May mga impormasyon na kulang at mali. Tinawagan niya ang sekretarya at sinabing papuntahin sa conference room ang 8 manager. Doon niya napagtanto na kaya hindi umaangat ang kumpanya ay dahil sa hindi maayos na trabaho ng mga empleyado.
Kumbaga hindi pulido. Naisip niya tuloy na sobrang bait ng kanyang ama dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natututo ang mga ito. Baka ayaw lang ng kanyang ama na may stress ito, lalo at ito ay may sakit. Noon pa man ay gusto niya nang pumalit rito. Pero nagpumilit pa rin ito na magtrabaho dahil mas lalo lamang daw siyang magkakasakit kung sakali. Hindi lang kasi magawa ni Rojo na gawin ang gusto niya dahil hindi naman siya CEO. Wala siyang karapatan sa bagay na yon. At ayaw niyang magalit ang kanyang ama na maging dahilan para ma-stress pa ito lalo. Mukhang namihasa na ang mga ito. Napabuntong hininga na lamang siya at nagtungo na sa conference room kasama ang sekretarya na bitbit ang mga folder. Pagdating roon, ay naroon na ang 8 manager. Nagsiyuko ang mga ito habang binati siya ng magandang tanghali. Tumayo siya sa harapan ng mga ito. Mukhang namihasa na ata kayo sa kabaitan ni Dada. Panimula ni Rojo na ikinagulat ng mga ito. Pagtataka ang makikita sa mukha ng 8 manager. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong ni William. Paano hindi ko sasabihin na namihasa kayo? Ang tagal-tagal niyo ng manager dito. Pero hanggang ngayon ay nagkakamali pa rin kayo? Nasanay ba kayo kay Dad? Na mabait pa rin kahit may mga mali kayo? Pues ako hindi. Ibahin niyo ako. Sa Ramon po kasi, kapag maliit lang na pagkakamali, pinapalagpas niya na. Kasi wala naman pong perpekto. Madalang lang po kaming magkamali. Ganun pa man ay sinasabi niya po sa amin ang pagkakamali namin. Ini-improve po namin iyon. Kaya wag niyo pong sasabihin na namimihasa po kami. Matigas na sabi ni Benson, isa sa mga manager sa production. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya akalain na kaya siyang sagutin ng gano'n ni Benson. At ano namang karapatan nito na sabihin iyon sa kanya. Mukhang di mo ata kilala ang nasa harapan mo, Benson ah. Tanong na Rojon. Ngumisi ang lalaki. Kilala ko po kayo. Kayo po si Rojon Almanzan, ang CEO ng Almanzan Incorporation. Sagot naman ni Benson. Akala mo kung makasagot ka parang may napatunayan ka na ha? May pagmamalaki ka na ba? Para sabihan ako ng ganon? Wala man po akong may pagmamalaki. At least hindi po ako mayabang. Pare-parehas lang po tayong tao si Rojon. Ang ipinagkaiba lang po natin, boss ko kayo. Pero hindi po dapat yun maging dahilan para malitin kami. At sabihin na inaabuso namin ang kabaitan ni Sir Ramon. Nagtatrabaho po kami ng maayos. Sagot naman ni Benson. Tignan ko lang kung may trabaho ka pa. You're fired! Makakaalis ka na. Hindi ko kailangan ng empleyado na bastos. Kayang-kaya kitang palitan. Seryosong sabi ni Rojon. Tumayo si Benson at sinabi na ayos lamang kahit ma-terminate siya. Mas gugustuhin pa niyang maganap ng trabaho na maliit ang sahod basta't maayos ang trabaho. Kaysa mataas nga, hindi naman payapa ang isip dahil sa pagiging istrikto ni Rojon. Lumabas na ng conference room si Benson. Tinignan isa-isa ni Rojon ang natitirang 7. Ano? Gusto niyo bang sumunod sa kanya? Nakabukas ang pintuan. Malaya kayong makakalabas. Mahina ang loob! Sigaw ni Rojon. Sabay-sabay naman na umiling ang mga ito at sinabing mananatiling manager ng kumpanya. Nangako na aayusin ang trabaho at gagawin lahat para hindi magkamali. Ibinigay ni Jenica ang mga folders sa 7 manager at pinalabas na ng silid. Napaupo naman si Rojon at naisip ang mga sinabi ni Benson. Alam niyang ginawa lamang niya ang tama. Hindi pwedeng maging mabait siya dahil nakasalalay sa kumpanya ang performance ng mga ito. Umaga yon. Kasalukuyang naglilinis ng labi si Arturo, isa sa mga janitor ng kumpanya. Napatingin ang lalaki na nasa edad 28 nang bumukas ang glass door at pumasok si Rojon. Inayos niya ang kanyang trabaho. Maraming nababalitaan si Arturo patungkol sa ugali ng CEO. Mahigpit raw ito at masungit. For sure hindi siya masisita nito dahil maayos naman ang trabaho niya. Pero nagulat na lamang siya nang huminto si Rojon sa tapat niya. Napatingin siya sa kanilang boss at ngumiti. Binati niya ang binatang CEO. Tinignan ni Rojon ang mga nalinis na niya. Nagtungo ito sa couch at pinahid ang hintuturo. Nagsalubong ang kilay nito at tinignan ang orasan. 9:00 na ng umaga. Pero bakit marumi pa rin ito? Tanong ni Rojon. Sir, inuna ko po kasi yung second floor bago rito. Pero kapag natapos ko na pong mag-floor mat, isusunod ko na po yan. Pasensya na po sir. Paliwanag naman ni Arturo. Sa susunod, uunahin mo to ah.
Ito kasi ang front view. Ilang buwan ka na bang janitor? Tanong ng binata. 4 na buwan na po, sir. Sa Saramon po kasi noon, ay ayos lang sa kanya na yun ang gawin ko. Kaya nasanay ka? Ako na ang CEO. Kaya ako ang masusunod ngayon. Maliwanag ba? Kapag hindi naging maayos ang trabaho, alam mo na kung saan ka pupulutin. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Rojon. Mabilis naman na tumango si Arturo at nangako na aayusin ang trabaho. Tumango naman si Rojon at umalis na. Lumapit sa kanya si Janet. Huwag mo na lang pansinin si Sir Rojon. Ganoon talaga yon. Parang araw-araw ay may regla. Biro ni Janet. Natawa silang pareho. Kahit papaano ay gumaan ang loob ni Arturo sa sinabing iyon ni Janet. Ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa. Isipin na lamang niya na ginagawa niya iyon para sa pamilya. Mahirap pa man din ngayong maghanap ng trabaho, lalo na't wala naman siyang natapos, kaya kailangan niyang magtiyaga talaga. Samantala, nagrubing naman si Rojon sa bawat departamento. Inuna niya ang finance department. Pagdating roon, tahimik ang mga ito na ginagawa ang trabaho. Maganda yung ganyan, hindi kayo nagkekwentuhan habang nasa trabaho. Nagtungo si Rojon sa tapat ng isang lalaking empleyado. Halos pagpawisan ng lalaki sa kabang nararamdaman at baka siya ang pagalitan nito. Nalingkit naman ang mga mata ni Rojon nang may mapansin siya sa screen. Isang application niyon. Ano yung application na yan ha? Tanong ni Rojon sa lalaki, sabay turo sa SDA na nasa ibaba. Nag-open lang po ako ng Teams kanina habang naghihintay po ng oras ng trabaho. Tugon naman ng lalaki. What? So ginagawa niyong pampalipas oras ang computer? Ginagamit ang computer sa trabaho, hindi para sa laro. Sa susunod, huwag mo nang ulitin yan ha. Ano nga ang pangalan mo? Tanong ni Rojon. Lipo. Lumingon si Rojon sa manager at tinanong kung newbie si Lee. Tumango naman ang manager. Pinagsabihan niya na tignan nito ang kanyang mga tao. Maging observant ang manager. Kapag naulit pa ito, ibababa niya sa pwesto ang manager. Gagad namang tumango at sumang-ayon ang manager sa sinabi ni Rojon. Pagkaalis ng CEO at matiyak na wala na ito, nagpulungan ang mga naroon. Hindi ko na kaya ang pagiging istrikto niya. Nakakasakal na. Imbis na yung nagawa mo ang tignan, yung pagkakamali ang tinitignan. Akala mo hindi nagkakamali eh. Umaasa lang naman sa atin. Galit na sabi ng manager. Hindi maiwasan na malungkot ng mga naroon dahil ramdam nila na sobrang nahihirapan na ang kanilang manager. Mabait ang manager nila at hindi ito mahigpit sa kanila. Kaya naman ginagawa nila ang mga kaya nila para maging maayos ang kanilang trabaho. Anong plano niyo? Tanong ni Jane. Magre-resign na ako. Nagulat ang mga naroon sa desisyon ng manager. Kaya't nagdesisyon na rin ang mga ito na sila ay mag-resign na rin dahil baka mahigpit ang ipapalit sa kanila. Ngunit may mga pamilya kayo na umaasa sa inyo, hindi ba? Hindi kayo pwedeng mag-resign. Mahirap ang maghanap ng trabaho. Sinabi naman nila na makakahanap rin sila ng maganda at maayos na trabaho. Lalo at may natapos sila. Ayos lang kahit mababa ang sahod. Ang mahalaga ay may peace of mind sila. Kesa roon na kahit medyo malaki ang kita, hindi naman na sila masaya. Nakakamiss sa Ramon. Ibang-ibang ang ugali nito kay Sir Rojon. Nababago talaga ng pera ang ugali ng isang tao, no? Minsan hindi na naiisip ang nararamdaman ng isang tao. Basta ang importante ay napapalaki ang pera. Makahulog ang sabi ng manager. Sumang-ayon naman ang mga naroon. Sasamahan ka namin, sir. Hindi namin hayaang mag-isa ka lang. Sabi ng babaeng may blandang buhok. Napangiti ang manager. Ibang-iba pala kapag may nagawa kang mabuti sa kapwa mo. Kinabukasan, nakatanggap si Rojon ng mga resignation letter. Galing ito sa finance department. Nagsalubong ang kilay niya. Akala mo kung sinong mag-file ng resignation at sinama pa ang mga empleyado ko. Kung gusto nilang mag-resign, di go. Mapapalitan ko kayo ng mas magagaling pa. Napabuntong hininga si Rojon. May na-hire na siyang bagong manager na pumalit kay Benson. Pero sobrang bagal kong kumilos at ang hirap pang turuan. Minsan ay napapagalitan niya at kung magre-resign man ay ayos lang. Marami pang nakabinbin na resume. Inutusan niya ang sekretarya niya na ibigay ang mga resume sa kanya para mapalitan na ang mga nag-resign na empleyado. Sila pa ang may ganang magalit?
Ano bang masama sa sinabi ko? Masyado silang sensitive. Naiinis na sabi ni Rojon. Nakapili na siya ng mga aplikante for interview. Ilan lang ang may maayos na sagot. Ngunit kinuha niya pa rin ang mga iyon dahil kailangan na niya ng empleyado. Ginamit rin niya ang mga koneksyon niya para hindi matanggap sa trabaho ang mga nag-resign sa kanya. Napangisi siya dahil roon. Akala niyo gano'n na lamang ang gagawin niyo sa akin, ha? Pinagkaisahan niyo ako. Galit na sabi ni Rojon. Nang mga sumunod na araw, nag-training na nga ang mga bago at ang tagal matuto ng mga ito. Napatingin na lamang siya sa palpak na report na ipinasa sa kanya ng bago niyang manager. Yung ibang manager naman may mga minimal pero ayaw pa rin niya yon. Gusto niyang plakado at malinis. Naiinis siyang inihagis yon. Nagmamadali naman na pinulot iyon ni Jenica. Maging si Jenica ay naiinis na rin sa boss. Dumating na rin sa punto na gusto niya nang mag-resign dahil sa sobrang higpit nito na halos hindi na siya makahinga. Magtitiis muna ang babae pero kapag hindi niya na kaya ay magre-resign na siya. Jenica, papuntahin mo sila sa conference room. Gusto ko silang makausap. Sigaw ni Rojon. Nagmamadali naman na sinunod ni Jenica ang utos ng boss. Ang mga manager ay hindi nagtaka nang ipatawag ulit sila. Sa pagkakataon ng ulit na iyon, ay pinagalitan sila. Pabagsak na ibinaba ni Rojon sa mesa ang mga folder. Isang beses pa na maulit ito. Sahod nyo na ang babawasan ko. Bumalik na kayo sa trabaho. Nagkanya-kanya ng alis ang mga ito. Hindi ko na kayang ginagawa ni Sir Rojon, William. Magre-resign na ako. Sabi ni Lito. Oo, may pamilya ang lalaki. Pero kailangan niya nang umalis. Maghahanap na lamang siya ng bagong trabaho. Sasama na rin ako sa iyo, Lito. Hindi ko na rin kayang ginagawa ni Rojon sa atin. Para tayong hayop kung itrato niya. Kayo, magre-resign na rin ba? Tanong ni William sa mga manager. Tumango ang mga ito. Oo, magre-resign na kami. Sinabihan na rin ako ng asawa ko na mag-resign na at magnegosyo na lamang kami. At least walang posyon. Magsisikap na lamang kaming dalawa. Sabi ng isa. Tumango-tango naman ang kasama nila. Napagpasya nila na kinabukasan na rin ay magpapal sila ng resignation letter. Gumaan ang pakaramdam nila sa isiping makakaalis na sila sa kumpanya ng mahigpit nilang boss. Nalaman ng ibang empleyado na nag-resign na ang lahat ng manager at pati na rin ang ibang mga nasa mataas na posisyon sa kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Dahil sa ugali na mayroon ang kanilang CEO na si Rojon. Gusto ko na rin mag-resign. Baka mamaya pag-initan na naman ako ng boss nating masungit. Naiinis na sabi ni Janet. Ako nga rin eh. Gusto ko na rin mag-resign. Pero kailangan ko ang trabaho na ito para sa pamilya ko. Balita ko na block sa mga kumpanya ang mga nagre-resign. Kaya siguradong mahihirapan sila sa paghanap ng trabaho. Kaya't pagtsagaan na lamang muna natin ito. Total hindi naman ang focus lang ni Sir ay yung mga nasa departamento. Paliwanag naman ni Angel. Tama nga naman ang kanyang katrabaho na kaibigan niya na rin. Sa pagdaan ng mga araw, isa-isang nagre-resign ng mga empleyado. Isa na roon si Arturo. Nakakapasa pa lamang ng resignation letter. Kinausap ni Janet ang lalaki. Tinanong kung bakit ito nag-resign. Ipinaliwanag naman ni Arturo na ilang beses na siyang pinagalitan ni Rojon dahil sa may mga hindi raw siya nalinisan. Hindi naman lahat ng pagkakataon nalilinisan niya lahat. Nakakaranas siya ng panliliit. Nalungkot si Janet at Angel dahil sa kanilang nalaman. Hindi akalain na umaabot na sa ganoong punto ang boss nila. Mag-iingat ka. May trabaho pa rin namang naghihintay para sa'yo, Arturo. Tiyak na mas maayos yun. Nakangiting sabi ni Janet. Matapos magpasalamat ni Arturo, umalis na nga ito. Napagkasunduan naman ng dalawa na kung sakaling umabot sa kasukdulan ang hindi maayos na pagtrato sa kanilang Rojon, hindi na sila magdadalawang isipan na mag-resign. Kanina pa sumasakit ang ulo ni Rojon. Nauubusan na siya ng empleyado, pero hindi siya susuko. Marami pang resume na pwede niyang interviewin. Pero ang mas lalong nagpapasakit ng ulo niya ay ang mga bago niyang empleyado. Walang nag-guide sa mga ito dahil nag-resign na nga sila. Kaya naman mano-mano niyang tinuturuan ang mga ito.
Malinis siya dahil siya ang CEO. Siya ang nagturo sa mga ito. Napabuntong hininga naman siya at naipikit ang mga mata hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatulog. Ngunit nagising siya sa isang masamang panaginip. Panaginip na kung saan ay nananaginip siya at hinihingi ang tulong ng mga dating empleyado. No, hindi yun mangyayari. Hindi ako maghihirap at hihingi ng tulong sa iba. Kaya ko to. Pagsubok lamang ito sa akin. Pagpapalakas loob ni Rojon sa sarili. Lumipas ang mga araw at mas lalong nahirapan si Rojon. Yung dati na hindi ginagawa ay siya na ang gumagawa. Halos wala na siyang pahinga. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya na nakaharap pa siya sa computer. Biglang naalala ni Rojon ang mga ginawa at sinabi niya sa kanyang mga empleyado. Yung pang-iinsulto niya. Ngayon niya na-realize na mahirap pala kapag iniwan ka ng mga taong tumutulong sa'yo. Nakaramdam siya ng guilt feeling. Alam niya na huli na ang pagsisisi. Pero babawi siya sa mga empleyado niya ngayon. Sinubukan niyang maging maayos ang trato niya sa mga ito, pero hindi pa rin nila maayos ang trabaho, kaya minsan ay nagagalit pa rin siya. Napabuntong hininga na lamang siya. Hanggang isang araw, na-monitor niya na bumagsak na ang sales ng kanyang kumpanya. Ang ilang mga investors ay inalis na ang investment nila sa kumpanya. Mr. Valdez, bakit kailangan niyong umatras na maging investor ko? Tanong ni Rojon. Sayang kung mapapalampas niya ang isa sa mga pinakamayaman na negosyante ng bansa. Tinitigan siya ng Ginoo. May nakapagsabi sa akin na pabagsak na ang sales niyo. May mga chismis din na iba ang turing mo sa mga empleyado mo. Bakit ko naman itutuloy ang pagiging investor sa isang taong sarili lang ang iniisip? Alam mo, Rojon, ang susi ng tagumpay ay mahalin din ng mga taong tumulong sa'yo para makamit mo ang tagumpay. Sermon ni Mr. Valdez, saka lumabas ng restaurant. Napabuntong hininga na lamang si Rojon. Malakas talaga ang impact ng mga nangyari. Ang tanong, anong gagawin niya ngayon? Siyak na sooner or later ay hihina na ang sales nila at kailangan niya ng magbawas ng empleyado. Kung may babalik lang sana niya ang lahat. Lumipas ang mga araw at mas lalong humina ang sales ni Rojon hanggang sa kinailangan na niyang magbawas ng mga empleyado dahil hindi niya na kaya pang pasahuri ng mga iyon hanggang sa nakapagdesisyon na siyang isara ang kumpanya dahil tuluyan na ngang bumagsak iyon. Naibenta na rin niya ang mga ibang ari-arian nila. May salba lamang ang kumpanya pero talagang hindi na kayang resolbahin ang problema dahil bukod sa humina ang sales, wala na ring empleyado na tutulong sa kanya. Sir, kailangan ba talaga natin itong gawin? Tanong ni Janet habang nag-aayos ng mga gamit. Yun na kasi ang huling araw nila roon. Malungkot na napangiti si Rojon. Wala na rin akong magagawa, Janet. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi na kaya dahil maraming mga empleyado na ang nawala. Sagot ni Rojon. Nalungkot si Janet. Mamimiss ko ang Almansons Incorporation, sir. Sabi naman ni Janet. Maging si Rojon ay mamimiss niya ang kumpanya. Lumaki siyang ito ang bumuhay sa kanila. Naisip niya ang kanyang ama. Tiyak na hindi ito proud sa kanya. Imbes na mapalago at mapataas niya ang ranggo ng kumpanya, siya pa ang naging dahilan kung bakit ito bumagsak. Sorry, Dad. Hindi ko sinasadya. Babawi ako. Hindi ako papayag na ito ang mangyayari sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat para mabuksan ulit iyon at marami pang matulungan ng mga tao. Sabi ni Rojon sa sarili habang nakatanaw sa gusali. May signage na iyon na close. Binalingan ni Rojon sina Janet, Angel at Jenica na nasa kanyang tabi. Kung sakali man na mabuksan ko ulit ito, sasamahan niyo ba ulit ako? Tanong niya. Mabilis na tumango ang tatlo. Ipinangako ng tatlo na magiging empleyado pa rin niya ang mga ito. Nagpasalamat na rin si Rojon sa tatlo dahil nanatili ang mga ito kahit sobrang hirap ng sitwasyon at hindi rin maayos ang trato niya rito. Nag-apply si Rojon sa iba't ibang kumpanya hanggang sa matanggap siya sa kumpanya ng langis bilang empleyado lamang. Mababa man ang posisyon, ngunit tinanggap niya na rin kesa naman wala siyang trabaho. Mas mahirap iyon. Excited siyang pumasok ng araw na iyon. Yun ang unang araw niya bilang empleyado. Ano kaya ang mangyayari sa kanya?
Inayos niya ang trabaho. Ginawa niya ng tama ang mga dapat gawin para hindi siya mapagalitan. Hapon iyon, tinawag siya ng head ng department at sinabi na gusto siyang makausap ng CEO. Hindi niya maiwasang kabahan. Kilala siya ng CEO na si Mr. Ling dahil minsan na rin niya itong nakasama sa mga event. Pinapasok siya ng sekretarya sa loob ng opisina. Naupo siya sa visitor's chair. Anong nangyari? At naging empleyado ka na lamang, Mr. Almanzan. Asa na ang kumpanya nyo? Bakit bumagsak? Tanong ng lalaki. Nasa early 40s ito. Humina po kasi ang sales, sir. Ganun po talaga sa negosyo. Minsan talaga babagsak ka. Pero ang mahalaga ay handa kang bumangon. Nakangiting sabi ni Roger. Ngumisi ang Ginoo. Hindi babagsak ang kumpanya kung marunong mamahala ang CEO. Okay naman ang kumpanya nyo noong ang tatay mo pang namamahala. Baka naman may anomalya kang ginawa. Tanong nito. Mariin na itinanggi yun ni Roger na hindi niya kayang gawin iyon sa negosyong minahal ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Well, baka mamaya may balak kang pabagsakin ng kumpanya ko ha. Iniisip ko na baka kunwari nagsara kayo. Pero ang modus mo ay pabagsakin ako. Nakataas ang kilay na sabi ng CEO. Hindi ko po yun kayang gawin, sir. Patas po akong lumaban. At hindi ko po kayang mandaya sa kapwa para lamang umangat. Natawa ang Ginoo. Hindi naniniwala sa sinabi ni Roger. Iba ang kalakaran sa negosyo. Handang gawin ang lahat umangat lamang. Nasaktan si Roger sa sinabing iyon ng Ginoo. Ngayon niya naisip ang sinabi niya sa kanyang mga empleyado. Ngayon alam na niya ang pakaramdam ng pinapagalitan. Pero mas malala sa kanya dahil parang pinagbibintangan na siya. Ang bilis talaga ng karma. Ganon talaga siguro kapag nakagawa ka ng mali. Well, hindi talaga ako naniniwala. Kaya naman para makapagtrabaho ka pa rito, pirmahan mo ito. Katunayan na kapag may kinalaman ka sa kung sakali man na may mangyari sa kumpanya ko, ay talaga namang mananagot ka. Dali, pirmahan mo na. Kinuha yun ni Roger at may katapat na parusa kung sakali. Pwede siyang makulong ang magbayad ng multa. Parang tinapakan ng ego niya ng mga sandaling iyon. Yung taong mataas ang tingin sa sarili ay siya na ang inaapakan ngayon. Napunta sa kanya ang mga ginawa niya. Ipinaranas ng mundo ang pinaranas niya sa kanyang mga tauhan. Napalunok na lamang siya. Wala na siyang ibang choice kung hindi ang pirmahan niyon. Dahil kung aalis siya, saan ulit siya mag-a-apply? Halos lahat ay na-apply na niya. Matapos niyang mapirmahan at ibigay yon sa lalaki, pinalis na siya na para bang aso. Pagkalabas niya ng opisina, nanginig ang kanyang laman. Pinipigilan niyang magalit dahil siya ang may kailangan. Umuwi siya ng bahay para makapagpahinga. Habang nasa opisina si Roger, biglang pumasok ang head department. Nakabusangot ito at mukhang wala sa mood. Tumingin ang lalaki sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Roger. May nagawa ba siyang mali kaya ganoon makatingin ng lalaki? Roger, may nakita akong mali sa report na ipinasa mo sa akin. Check mo yung report mo. Di ba CEO ka dati? Dapat pulido ang gawa mo. Hindi yung may mali. Mabuti na lang at nakita ko. Dahil kung hindi ko nakita, talaga namang malilintikan ako. Ayos-ayusin mo ha. Kapag ako napagalitan, lagot ka talaga sa akin. Sigaw ng lalaki. Dapatingin sa kanya ang mga kasama niya. May mga nagbulong-bulungan na bakit ang isang dating CEO ay naging isang empleyado. Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Tinignan niya na lamang ang report at may nakita nga siyang mali roon. Napapikit siya dahil sa iyang nararamdaman niya. Yun ang unang pagkakataon na napahiya siya sa harap ng ibang tao. Kaya ngayon ay alam niya na ang pakiramdam ng mga empleyado yung sinisigaw-sigawan dati dahil sa mali nilang nagagawa. Hayaan mo na, Sir Wen. Ganun talaga yun. Istrikto. Pero kapag nagalit na, wala na. Basta't ayusin mo na lamang ang trabaho mo. Kapag maayos mo nang naipapasa ang mga report mo, pupurihin ka nun. Napalingon si Roger sa nagsalita. Walang iba kung hindi si Micaela. Hindi siya close sa mga ito, pero kahit papaano ay alam niya na ang pangalan ng mga ito. Ngumiti siya at nagpasalamat rito. Lunchtime na ng mga sandaling iyon. Sabay sila ni Micaela na nag-out. Sumabay ito sa kanya papuntang kantin. Pansin ko, hindi ka nakikipag-usap sa amin. Minsan ay makipag-usap ka rin para hindi ka maboring sa work. Huwag kang masyadong supsop sa trabaho.
Masama yon. Wika ni Micaela. Pumasok sila sa loob ng kantin at saka pumila. Sanay na rin si Rodjon sa mga simpleng ulam. Dati hindi siya nag-uulam ng mga ganoon. Pero dahil nagtitipid siya, natuto siyang mag-ulam ng ganoon. Masarap naman pala ang mga ulam nila. Narealize rin ni Rodjon na masayang magkaroon ng simpleng buhay. Kailangan kong gawin para mabilis akong mapromote at makapag-ipon ng malaki para sa kumpanya. Sambit ni Rodjon sa kanyang sarili. Nang sila na ang nasa harap, nag-order na sila. Nang matapos ay nagtungo sila sa bakanting mesa. Ano ba ang nangyari sa Almansons Incorporation? Usisa ni Micaela nang makaupo na sila. Napatingin siya sa babae. Mapagkakatiwalaan ba ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya pwedeng ikwento sa iba ang nangyari. Mahirap na. Kung nag-aalangan ka, ikaw ang bahala. Pero mas maganda rin na mag-open ka sa ibang tao para may makapagpayo sa'yo. Mahirap rin na kinikimkim mo ang problema mo. Nakangiting sabi ni Micaela, saka sumubo ng kanin. Maganda ang dalaga. Matagal na nang huli siyang maka-appreciate ng ganda ng isang babae. Nagyuko siya ng ulo at tinignan ng kinakain. Sigurado mas mabuti talaga ang magsabi siya sa ibang tao. Pinagkakatiwalaan kita. Sige, magkikwento ako sa'yo. Pero pahapyaw lang muna, sabi naman ni Rodjon. Ngumiti naman at tumango si Micaela. Nangako na magiging safe ang sikreto niya rito. Nagsimula na siyang magkwento mula sa mga naging trato niya sa kanyang mga empleyado at ang unti-unting pagkalugi ng kumpanya. Maging ang ugali niya ay hindi siya nahiyang sabihin sa babae. Husgahan man siya nito, at least nagpakatotoo siya. Matapos magkwento, napatangu-tango si Micaela. Well, yun ang dahilan kung bakit ka bumagsak. Nawala yung mga taong pinagkakatiwalaan ng dad mo. Pero ayos lang yan. At least natuto ka at handa kang magbago. Ano ngayon ang balak mo? Mag-iipon ka? Sa tingin ko hindi sapat ang kinikita mo dito para maresolba ang kumpanya. Kailangan mong sumugal. Mag-loan ka. At yun ang gamitin mo para maiahon ang kumpanya. Ngunit iginit ni Rodjon na ayaw niya na munang sumugal. Ayaw niyang maging collateral ang kanilang bahay. Yun na lamang ang natitirang alaala ng kanyang magulang. Sinabi naman ni Micaela, kung hindi siya susugal, walang mangyayari. Tama nga naman si Micaela. Kailangan niyang mag-loan. Hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Tutulungan kita. Kaibigan ko rin si Lorene at pati na rin si Kyla. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Kaya mo yan. Tatagan mo lamang ang loob mo. Pagpapalakas ng loob ni Micaela kay Rodjon. Nakita ni Rodjon ang determinasyon sa mukha ng dalaga. Sabi nga nila, hanggat may isang naniniwala sa'yo, ay dapat magpatuloy ka. Tumango si Rodjon at sumang-ayon sa sinabi ng babae. Kinabukasan, kasalukuyan na nagbibihis si Rodjon dahil magkikita sila ni Micaela. Patapos na siya nang may humintong sasakyan sa labas ng bahay. Lumabas siya at binuksan ng gate. Lumabas sa sasakyan ng isang ginoo na may edad. Ngumiti ito sa kanya. Rodjon Almanzan, tama? Tanong nito. Tumango siya. Oo, ako nga. Sino ka at anong kailangan mo? Tanong niya. Ako si Attorney Warren. Nandito ako para sa perang ipinamana ng iyong ama sa'yo. Alam kong kailangan mo ito dahil nabalitaan ko na nagsara ang kumpanya dahil bumagsak ang sales nyo. Sabi ng ginoo. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Maayos naman ang suot ng lalaki at kagalang-galang tignan. Pero minsan, mapagkunwari ang panlabas na anyo. Kailangan niyang makasiguro na attorney ito at may ugnayan sila ng kanyang ama. Hindi niya ito nakita noong libing at burol. Paano ako nakakasiguro na attorney ka ng aking ama? Baka mamay modus ka pala. Seryosong sabi ni Rodjon at hinawakan ng maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa. Ito ay para sa kanyang pandepensa. Kinuha ni Warren ang cellphone at may kinalikot saka ibinigay yon sa kanya. Litrato yun ni Warren kasama ang amang si Ramon. Napatango-tango si Rodjon. Niluwagan ang pagkakabukas ng gate at pinapasok ang ginoo sa loob ng bahay. Nang nasa salas na sila, binuksan ni Warren ang hawak na case. Tumambad sa kanyang harapan ang mga papeles. Kinuha ni Warren ang isang papel at ibinigay yun kay Rodjon. Basahin mo yan. Nariyan ang patotoo na may iniwang 10 million pesos ang iyong ama
Nang malaman ko ang nangyari, hindi ako nagdalawang isip na puntahan ka. Yun na rin naman ang dahilan kung bakit nagtabi ng pera ang iyong ama para sa iyo. Dahil baka kailanganin mo. At tama nga siya. Magagamit mo yan para mabuhay ulit ang Almansons Incorporation. Huwag mong biguin ang iyong ama, Rojon. Tumango si Rojon at sinabi na sa pangalawang pagkakataon, hindi niya nabibiguin pa ang ama. Matapos may ipaliwanag ni Atty. Warren ang mga dapat na ipaliwanag, umalis na rin ito. Tinawagan naman ni Rojon si Micaela para sabihin ang magandang balita. Sa kabilang banda naman, ay masaya ang dalaga sa nalaman. Hindi na sila mahihirapan pa sa perang gagamitin. Nang araw na iyon, ay nagkita ang dalawa sa bahay mismo ng dalaga. Namangha si Rojon sa ganda ng bahay. Nang ibang bansa kasi ako noon, kaya ito yung katas ng pinaghirapan ko. So anong balak mo? Tanong ni Micaela. Sa susunod na linggo, kakausapin ko na rin yung ibang empleyado ko para may makasama tayo. Ikaw ang gagawin kong COO ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Micaela sa sinabi ni Rojon. Hindi inaasahan na iyon ang posisyon na ibibigay sa kanya. Sinigurado pa niya iyon. Tinitigan ni Rojon ang dalaga. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gagawin ito. Pinalakas mo ang loob ko, kaya deserve mo ang ganoong posisyon. May tiwala ako sa iyo. Seryosong sabi ni Rojon. Ngumiti si Micaela at nagpasalamat sa kanya. Dahil sa plano nilang iyon, napilitan ng dalawang mag-resign. Kinausap pa rin ni Rojon ang CEO at ipinaalala ang pinirmahan niya. Hindi maiwasan na maitikom ni Rojon ang kanyang kamay dahil sa pinipigil na galit. Pero dahil nag-resign na siya, may karapatan na siyang idepensa ang sarili. Sir, hindi ko gagawin yon. Hindi ko kayang dungisan ang pangalan ko dahil lamang sa pera. Kapag may nanira sa'yo at ako ang pagbibintangan mo, haharapin kita kahit saang korte man. Matapang na sabi ni Rojon. Saka iniwanan ng lalaki na tulala sa mga sinabi niya. Sinamahan si Rojon ni Micaela na puntahan ng mga dati niyang empleyado. Mabuti na lamang at nasa kanya pa ang mga resume at pati na rin ang mga files ng mga ito. Una niyang pinuntahan si Benson. Nagulat ito nang makita siya. Benson, alam ko na may naging kasalanan ako, pero sana mapatawad mo ako. Naging makasarili ako. Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon na may tama ang mga pagkakamali ko. Pangako magbabago ako. Bumagsak ang kumpanya at kailangan kita. Kailangan kayo ng Almansons Incorporation. Kahit gawin niyo na lamang ito para kay Dad, kahit hindi na para sa akin. Ibangon natin ang kumpanya na matagal niya nang inalagaan. Pwede ba yun, Benson? Mahabang paliwanag ni Rojon. Ilang sandali bago nagsalita si Benson. Sige, tutulungan ka namin sa Rojon. Matapos magpasalamat, sinamahan sila ni Benson sa iba pang mga empleyado. Nag-usap din sina William, Lito, Janet, Jenica, at Angel, at ang iba pa. Hanggang sa naging 30 sila. Nagset sila ng araw kung kailan sila magkikita-kita para pag-usapan ang plano ng grupo. Nang maplano, nagtuko sila sa kumpanya at nilinis iyon. Dahil sa susunod na linggo, ay gagawin na nila ang next step. Nagkaisa sila hanggang sa unti-unti, naging maayos ang sales ng kumpanya. Lahat ay gumagalaw. Kapag may nakikitang mali si Rojon, kinakausap niya ng maayos ang mga ito at tinatawanan pa nila ang kanilang pagkakamali. Makalipas ang ilang linggo, nag-hire na sila ng iba pang mga makakatulong sa kumpanya. Siniguro nila na matalino at mabilis matuto ang mga ito. Humiikop ng kape si Rojon sa kanyang opisina ng mga sandaling iyon nang bumukas ang pintuan at pumasok si Micaela. May ngiti sa mga labi nito. Napangiti na rin siya dahil doon. Kapag nakikita niya ang dalaga, ay bola ang kanyang araw. Naupo ito sa visitor's chair. Nagiging maganda ang daloy ng ating sales. 1 month later, for sure, mas lalaki pa yon. Masisipag ang mga empleyado natin. Nakangiting sabi ni Micaela. Nakaramdam ng guilt si Rojon ng mga sandaling iyon nang maalala ang nakaraan. Kung ginawa niya sana ito, edi sana hindi bumagsak ang kumpanya. Tinanong ni Micaela kung bakit bigla siyang nalungkot. Sinabi naman niya ang rason, na sana kung ito lang sana ang ginawa niya noon, edi sana ay naging maayos ang pakikisama niya sa mga empleyado. At hindi sana ito nangyari. Ngumiti si Micaela at tinawakan ang kanyang kamay. Napatingin siya roon. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay natuto ka sa mga pagkakamali mo.
Ang mahirap doon yung hindi ka natuto. Pinago ka ng mga nangyari sa'yo. Yan ang magiging daan para mas lalo ka pang gumaling. Basta, nandito lang ako palagi. Handa kitang tulungan. Seryosong sabi ni Micaela. Hinawakan ni Rojo ng kamay ng dalaga. Maraming salamat dahil nariyan ka. Maraming salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Maraming salamat sa tulong mo. Puno ng sinseridad na sabi ni Rojo. Ngumiti lamang si Micaela at nagpaalam na dahil pupunta pa siya sa Finance Department. Napangiti siya sa itinuloy ang pagbabasa ng mga report. Nagulat siya nang isang araw ay nag-apply ang mga dati niyang empleyado. Kinamusta siya ng mga ito. Tinawagan daw sila ni Benson at William at sinabi na kailangan niya ang mga ito. Nagpasalamat si Rojon sa mga ito at sinabi na hired na sila. Salamat at bumalik kayo. Kailangan ko talaga ng tulong nyo. Pangako, hindi na ako magagalit. Kung paano kayong tratuhin ng dad ko noon, ayun ang gagawin ko ngayon. Pangako ni Rojon. Sinabi ni Benson na malaki na ang ipinagbago mo sa Rojon. Kaya narito kami ngayon para tulungan ka. At syempre para maging maayos ulit ang kumpanya. Gagawin na rin namin ito para kay Sir Ramon. Sabi ni Cheska. Muling nagpasalamat si Rojon sa mga ito. At sa araw na iyon, ay nagkaroon ng meeting at nagsagawa ng plano. Lahat ay nagtulong-tulong. Sa nakalipas na 2 buwan, ay may mga investors na sila at mas lalong naging maayos ang market at sales. Lahat ay masaya dahil unti-unting bumalik sa dati ang lahat. Ganoon na lamang ang saya ni Rojon nang nasa top 20 ang kumpanya nila. Nasa top 20 tayo. Pero huwag kayong ma-pressure. Goal pa rin natin ang umangat pero i-enjoy nyo lang ang trabaho nyo. Dahil ang importante ay may trabaho kayo at sumasahod. By next month ay tataasan ko ang sahod nyo. Nakangiting sabi ni Rojon. Tuwang-tuwa ang mga naroon. Napatingin siya kay Micaela na may malapad ng ngiti sa mga labi. Nag-thumbs up pa ito sa kanya. Pabulong niyang sinabi ang salitang salamat. Hindi inaasahan ni Rojon ang mabilis na pag-usad ng sales ng kumpanya. At dahil roon, nagkaroon ng outing sa beach ang mga empleyado. Kasama siya at si Micaela. Lahat ay gastos ng kumpanya. Salamat po sa pa-outing, sir. Namiss ko talaga ang beach. Excited na sabi ni Jenica habang nakatanaw sa malawak na dagat habang may malawak ng ngiti sa mga labi. Maging ang iba ay masaya at nagpapasalamat sa kanya. Deserve nyo yan dahil nagsikap kayo na maging maayos at bumalik sa dati ang kumpanya natin. Kaya regalo ko ito sa inyo. Napatingin siya kay Micaela na nasa kanyang tabi. Hindi mo ba sasabihin sa kanila ang sorpresa mo? Tanong ng dalaga. Umiling siya. Sinabi niya na saka na lamang niya yun sasabihin para hindi may spoil ang mga ito. Sumang-ayon naman si Micaela. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ngumiti lamang ito. Hinila niya na ang dalaga papunta sa dagat. Tinokso sila ng kanilang mga katrabaho. Sinabi ni Janet na ligawan na ni Rojon si Micaela. Ngumiti lamang si Rojon pero may balak na siyang ligawan ng dalaga. Isang araw lang sila sa beach hanggang sa nagpasya na silang umuwi. Inihatid ni Rojon si Micaela sa kanila. Akmang magpapaalam na ang dalaga nang tinawag ito ni Rojon. Lumingon ito at tinanong kung bakit. Kung liligawan ba kita ay ayos lang ba? Pag-isipan mo, hihintayin ko ang sagot mo within 3 days. Alis na ako ha. Pagtatapat ni Rojon, may kinagulat ni Micaela. Pumasok na sa loob ng sasakyan ng binata at pinasibad na iyon paalis. Ngumiti naman si Micaela saka pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ng meeting ni Rojon sa mga investors, nagpaiwan si Micaela sa conference room. Lumapit ang dalaga kay Rojon. Hindi ko inaasahang magiging successful ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Micaela, dahil nariyan ka palagi sa tabi ko para alalayan ako. Emosyonal na sabi ni Rojon. Sumagot naman si Micaela. Nais lamang yon. Umupo ito sa tabi niya. Tungkol sa sinabi mo kagabi, na kung pwede mo ba akong ligawan? Naudlot ang iba pang sasabihin ni Micaela nang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Tumayo si Rojon at binuksan niyon. Si Jenica ang nasa labas at halata ang takot sa mukha nito. Tinanong ni Rojon kung ano ang problema at ganoon ang itsura ng dalaga. Sinabi ni Jenica na nasa labi si Mr. Lee at ito'y sumisigaw.
na may kasalanan na raw si Rojon sa unti-unting pagbagsak ng kumpanya. Bawal ang matakot, Jenica. Maging matapang kayo dahil alam niyo na wala akong ginagawang masama. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jenica. Niyaya niya si Micaela sa lobby para harapin itong si Mr. Ling. Nang makarating roon, nadatnan nila si Mr. Ling na sumisigaw at siya hinahanap. Anong kailangan mo, Mr. Ling? At bakit narito ka? Alam mo bang pwede kitang kasuhan dahil dyan sa ginagawa mo? Seryosong sabi ni Rojon. Natawa naman ng Ginoo. Aba, ang tapang mo na ngayon ah. Pero noong kinakailangan mo ang kumpanya ko, hindi ka naman ganyan. Mataas na ang tingin mo sa sarili mo ah. Natatawang sabi ni Mr. Ling. Nagtrabaho ako ng maayos sa kumpanya mo, Mr. Ling. Kung natulungan mo man ako, maraming salamat po. Pero yung ginagawa mo rito sa kumpanya ko ay hindi pwede. Bakit ka ba narito? Tanong ni Rojon. Ikaw ang dahilan kung bakit unti-unting bumabagsak ang kumpanya ko. Hindi ko alam pero isang araw, nagkandaleche-leche na lamang ang sales ko. Kasalanan mo to, sigaw ni Mr. Ling. May mga ilang lalaki ang nasa likod ni Rojon at handa siyang ipagtanggol anumang oras. Ang mga guard ay nakabantay rin at may baril. Isang pagkakamali lamang ni Mr. Ling ay talaga namang babagsak ito sa sahig. Mukhang hindi po ata maganda yung paratangan niyo si Rojon. Wala po siyang masamang ginawa sa inyo. Sa loob ng 4 na buwan ay nakapokus lamang po siya sa kumpanya. At sa pagpapalago niyon, kung may ebidensya kayong may papakita, ibigay niyo po. Matigas na sabi ni Micaela. Napatingin siya sa dalaga at ngumiti. Natigilan si Mr. Ling. Wala akong ebidensya. Pero alam ko na siya yun. Inutusan na Rojon ng mga guard na kunin si Mr. Ling at ito ay labas. Sumisigaw ito. Napatingin siya sa mga naroon. Tinanong niya kung naniniwala ba ang mga ito kay Mr. Ling. Upiling ang mga ito at sinabi na hindi niya yon kayang gawin. Nagpasalamat siya sa mga ito. Bumaling si Rojon kay Micaela at tinanong kung anong sasabihin nito kanina sa conference room. Napatingin ang dalaga sa mga naroon. Di ba tinanong mo ako kagabi kung pwede mo akong likawan? Oo, pwedeng-pwede. Sigaw ni Micaela. Naghiyawan ng mga empleyado. At sumigaw ng congratulations. Ilang linggo ang nakalipas, nabalitaan nila na tuluyan nang bumagsak ang kumpanya ni Mr. Ling. Nalaman nila na ang may kasalanan kung bakit ito bumagsak ay isa sa mga pinagkakatiwalaan nito na may malaking inggit sa lalaki. Mabuti na lang talaga at mapagkakatiwalaan ng mga tao ni Rojon. Kaya't labis siyang nagpapasalamat sa mga ito. Higit lalo sa nasa itaas na gumagabay sa kanila. Tinanong siya ni Micaela kung kakasuhan ba niya si Mr. Ling. At sabi naman niya ay hindi na. Kawawa naman daw ito. Ang mahalaga ay lumabas na ang totoo. Yun naman ang mahalaga roon. Sa paglipas ng mga buwan, mas tumaas ang ranggo ng Almansons Incorporation. Nagdiwang sila. Sa oras na yon, ay sinabi ni Rojon ng magandang balita. Dahil sa tulong nyo, may regalo ako sa inyo. Dagdag sahod at higit sa lahat, dagdag 13-month pay. At may free lunch pa, sigaw ni Rojon. Nagpalakpakan ang mga empleyado at nagpasalamat sa kanya. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi makakabangon ang kumpanya. Salamat at sinamahan niyo ako. Kahit hindi naging maayos ang trato ko sa inyo noon, pinatawad niyo pa rin ako at sinamahan na makabangong muli. Nagsaya sila. Nang kumakain na sila, nagtungo sa harap ang 3 lalaki. Napakunot ang noo ni Rojon. Sino yung mga yan? Ngumiti lamang si Micaela na nasa tabi nito. Hanggang sa unti-unting, nagubad ng mga damit ang mga tao at tumalikod. Lalaki ang mga mata ni Rojon dahil sa kanyang nabasa. It's a yes. Tumayo si Rojon at binuhat si Micaela. Sakay nalikan sa labi ang dalaga. Nagpalakpakan naman ang mga naroon. Thank you for everything. I love you. Emosyonal na sabi ni Rojon. Sasagot pa sana si Micaela pero mabilis itong hinalikan ni Rojon.